Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, ika-17 sa buwan Agosto, ngayong 2024. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga, dito pa rin sa ating programa Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre napapanood din po tayo sa ating live streaming ng ating FB page ng RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din po tayo sa FB page ng RP World Service. Umaga, marami po tayong pag-uusapan. Unang-una sa unang bahagi po na ating programa dahil po noong nakaraang Agosto 8 hanggang 14, ngayong taong ito ay nagkaroon po tayo ng pagdiriwang kaugnay sa Philippine Space Week. Kaya mamaya po ay makakausap natin mula sa mula sa Philippine Space Agency o PhilSA. Si Ms. Jo Brian Luis T. Briones, Information Officer for Public Relations and Information Division ng PhilSA. Makikikumusta lang tayo kung ano na ba yung mga development, no? As far as yung mga isinasagawa ng PhilSA. Sabi nga kanina ni Kakiko, pakikanta mo nga yung Fly Me to the Moon. Dahil usapang pangkalawakan po tayo ngayong araw na ito. Sa ikalawang bahagi naman po makakasama natin ay isang clinical psychologist, si Dr. Camille Garcia. At naku, ito may kaugnayan naman dun sa parent-child relationship. Bakit daw po may mga kabataan tayo ngayon na nagkakaroon ng lakas ng loob, no? Na putulin ang kanilang family ties sa kanilang mga siblings. Nako, nauuso na ba yan? Huwag naman. Ayan, so sa kabuuan po na ating programa, ito po yung ating pag-uusapan. Samantala, ready na pala via Zoom ang ating unang guest ngayong umaga mula sa Philippine Space Agency of PhilSA, si Ms. Jo Brian Luis T. Briones, Information Officer 4 ng Public Relations and Information Division ng PhilSA. Good morning po, Ma'am Jo. Good morning po, Ms. Glenn. Ayun, okay. Ayan, kanina po Ma'am Jo ay nabanggit natin no, sa pag-uumpisa ng ating programa na nagkaroon ng celebration o pagdiriwang ang PhilSA kaugnay po dito sa Philippine Space Week nga August 8 hanggang 14. At marami po sa ating mga kababayan na actually hindi masyado nilang nalalaman kung ano yung isinasagawa ng PhilSA, no, ng Philippine Space Agency. So bago po 'yon, Ma'am Jo, doon sa mga nakikinig sa atin, pwede po bang maipaliwanag natin ano po itong PhilSA? Yes po. So ang Philippine Space Agency po o PhilSA, itinatag po kami noong 2019, August 8, 2019 po. Kaya po yung ating Philippine Space Week, itinaon din po siya noong August 8. Nagsimula po siya ng August 8, 2019. So si PhilSA po yung central government agency sa pag-address ng lahat ng mga national issues at activities na related sa space S&P applications. And kami rin po yung pangunahing advisor ng Pangulo at ng national government tungkol sa kahit ano pong related po sa space S&P applications. Aha. So, yung mga ginagawa, paano po naisusulong ng PhilSA yung paggamit po ng space, science and technology para matugunan po yung mga suliranin o hamon sa ating bansa. Lalo na yung pagdating sa climate change, no? Naririnig natin na may kinalaman ang PhilSA para ma-resolve o matugunan itong mga ganitong suliranin. Ma'am Jo. Salamat po, Ms. Ven. So, ang PhilSA po, medyo bagong agency pa lang po siya. Kakalimang taon pa lang po since itinatag po ito noong 2019. At yung mga na-mention niyo po, yung climate change, kasama po yan sa mga key development areas ng ating ahensya. So, yung climate change, disaster response, pati yung national security and domain awareness. Parte po siya ng mga
suliranin o hamon ng mga Pilipinas na sinusubukan po natin i-address. So Mhm. ginagawa po namin ito sa mga proyekto ng aming ahensya. Ang isang example po dyan ay yung paggawa ng MULA satellite. So ito yung Multispectral Unit for Land Assessment o MULA satellite. Mhm. Currently po ay binubuo po ito ng mga engineers natin, mga Pilipinong engineers sa UK. Aha. And yung mission ng satellite ito, kasi lahat po ng satellites may mission na tinatawag. Mhm. Kasama po dyan yung disaster response and climate change kasi po Aha. pwede po ma-detect ng satellite na to yung mga Oh. changes po sa terrain or sa land cover, pati na rin Aha. po yung food security kasi pwede Mhm. din pong gamitin ng satellite na to sa pagmapa ng mga agricultural crops. At Aha. maritime domain awareness din naman po kasi kaya din pong i-detect nito yung mga ships po na nasa ating territory. Aha. At may Aha. mga proyekto din po kami kagaya ng capacity building. Yung isang example po dyan ay yung Pinas Project. Pumupunta po kami sa mga LGU, sa mga iba't ibang probinsya para po kunin yung mga issues nila na pwedeng solusyonan gamit ng mga space data. At Mhm. nagtutraining po kami, kunwari po sa mga miyembro ng security sector, pati na rin po sa mga satellite operators. May sinasagawang training po ang PhilSA kung Mhm. paano po gamitin ang mga satellite images at mga datos po mula sa space. Oh. So Ma'am Jo, itong Mula ay isang satellite. So anong kaibahan nito dun sa mga nauna na mga microsatellite like yung Diwata, tama ba yung Maya? Anong may difference ba sila? May kaibahan? Yes po. Una po, mas malaki si Mula. So, ini-expect po siya na mas magtatagal po siya in orbit. Mhm. Pangalawa, mas advanced din po yung cameras nito. So, mas mataas po yung resolution. Mhm. And mas marami po siyang kayang i-detect galing po sa kalawakan. So, yun po yung Mhm. mga major differences. Bali po, improvement na po siya dun sa mga natutunan natin sa paggawa ng mga satellites natin dati, kagaya ng Diwata 1 at Diwata 2. Aha. Okay, so Ma'am Jo, may kaibahan ba itong PhilSA dun sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ng US? Hmm. Bale po si PhilSA parang tayo na po yung halintulad ng NASA ng US. Aha. Siguro po ang kinaibahan lang ay mas matagal na pong na-establish si NASA, so mas marami na po silang naigawa sa larangan Okay. ng space at mas Aha. marami na po silang mga kolaborasyon sa iba't Mm. ibang mga bansa at ibang space Mm. agency. Mm. So kasi 'di ba yung NASA kasi Ma'am Jo, 'pag sinabi nating NASA parang ang naiisip agad natin yung talagang yung kalawakan na pinag-aaralan nila 'no. Parang may mga iba na silang studies and research 'no tungkol sa space. So itong PhilSA dahil nagsisimula pa lang tayo, hindi pa siya gano'n kalawak 'no. Yes po, tama po. Okay, okay. So, may ano ba, kumbaga, may mga batas o polisiya ba na may kinalaman sa pagpapaunlad ng ating Philippine Space, Ma'am Jo? Medyo malalim po yung tanong na po na to, no? Oo. Pero yung isa pong alam natin na batas kung saan ay nakatulong po si PhilSA ay yung New Government Procurement Act or yung RA 12009. Mm. Dahil po ito po yung parang amendment ng procurement law na meron po tayo Aha. at si PhilSA po ay nakapagbigay ng mga inputs sa Mm. procurement ng mga science-related na mga science-related na mga materials kasi alam Mm. po natin na time sensitive po yung mga research natin. Minsan kailangan po talaga within a prescribed period of time meron po tayong makuha ng mga materials na pinoprocure po natin. So Okay. si PhilSA po nakapag-contribute po doon sa mga hearings at nag-manifest po si PhilSA ng intention na sumali sa pag-draft naman po ng implementing rules at regulations para Mhm. po mas gumanda yung estado ng research and science and technology po dito sa Philippines, lalo Aha. na po sa side po ng gobyerno na gumagawa din po ng mga S&T research. Ayun, okay. Kanina, Ma'am Jo, nabanggit mo yung mga ang NASA medyo mas marami ng kolaborasyon ano. So, ang PhilSA, kumusta naman yung collaboration sa iba't ibang bansa? Nakapagsimula na tayo na magpakilala po sa kanila.
Yung isang example po na medyo matagal na po natin partner ay yung Japan. Mm. Sila kasi po yung kaakibat po natin sa pagpapadala ng mga Diwata 1, Diwata 2, Aha. at yung mga Maya satellites po natin. Oo. Kahit wala pa po yung PhilSA, kahit panahon pa po ng Department of Science and Technology. Mm, So si mm. JAXA po, matagal na nating collaborator, pero pumirma pa rin po tayo ng Memorandum of Understanding with them noong 2021 para mag-collaborate po sa mga iba't ibang larangan ng research sa space, kagaya Mm. ng space environment utilization at Aha. pag-promote po ng space industry. Aha. Meron din po tayong mga agreements kasama yung CONAE o yung Space Agency ng Argentina, and meron din po tayong agreement with UAESA or yung Space Agency naman po ng United Arab Emirates. Mhm. And meron Mhm. din po tayong current na research collaboration with the European Union naman para Mm. sa paggamit ng mga satellite data ng Copernicus o yung mga satellites ng European Union. So nagagamit po natin yung mga Ah. images at mga datos from European satellites para po sa mga iba't ibang aplikasyon, lalong-lalo na po sa disasters, pati na rin po sa agriculture. And Oh. syempre, hindi lang po ito, may mga collaboration din po tayo, kagaya po ng sinabi ko na Mula Satellite, kaakibat po natin yung bansang United Kingdom. So Mm. doon po ngayon yung mga engineers natin. And meron din po tayong collaboration with South Korea, kasi meron din po tayong project on air quality monitoring from space. So ang Mhm. tawag po dyan ay PAPKAPIPAN Philippines Project, kung saan Okay. ginagamit natin ang Korean satellite sa pagdetect po ng mga air quality measurements po dito po sa Pilipinas. Oh, kumusta naman po, Ma'am Jo, yung air quality natin? Kumusta naman yung measurement, air quality natin dito sa Pilipinas? Ongoing po yung research natin. Nasa stage pa po sila na kinakalibrate nila yung measurements na kinukuha mula sa space. Mhm. Meron po silang ground instrument na kaka-turnover lang po sa Pilipinas para po maging mas accurate po yung measurements. Mhm. Yung mga ground instruments na to, i-deploy sa Metro Manila at sa Mhm. Cebu para po may mga measurements tayo for urban areas. Tapos Mhm. meron din po tayong instruments na ipapadala po sa Palawan tsaka po sa Ilocos Norte para po may measurements din tayo for yung hindi masyadong urbanized or hindi masyadong polluted Aha. na area. So Okay. buong bansa po covered po. Okay. So meron tayong papadala doon para ma-measure natin yung air quality nung bawat lugar dito sa Pilipinas. Yes, tama po. Okay. So sa ngayon pinag-aaralan pa ng PhilSA yung air quality natin ngayon sa ating bansa. Ma'am Jo, yung Mula satellite na nabanggit mo kanina, expected launching po nito, na-i-launch na po ba ito o hinihintay pa natin yung launching? Yes po, hinihintay po natin. Binubuo pa po siya ngayon, and it's expected to launch po ng first quarter ng 2026 po. Okay. So 2026. Paano 'yon? Bigyan mo lang kami ng konting Ma'am Jo, I'm sure yung mga nakikinig din sa atin gusto rin nilang malaman ano ba yung paano ba yung launching na 'yan? Paano ba pinadadaan 'yan para ma-launch mga ganyan? Gaano katagal? Paano ba 'yon, Ma'am Jo? So mahaba po talaga yung panahon ng satellite development kasi po para po sa mga pelikula, no, may pre-production, may production, tsaka post. Sa ngayon, yung stage po ng development ng Mula satellite, kakatapos lang po ng critical design review na tinatawag, kung saan yung mga plano po nila sa bawat parte or bawat Aha. component ng satellite ay nireview ng isang board ng mga experts, at kakapasa lang po nito, ibig sabihin po, pwede na po magsimula, mag-manufacture ng mga parts na to. Mhm. After po ng phase na yun, i-assemble po yung satellite, tapos ibang stage naman po ng reviews po yan. Pag nabuo na po yung satellite, ipapadala po natin siya sa isang launching facility. Aha. Medyo mahal po magpadala ng mga kahit anong bagay. Mahal mag-launch ng kahit ano sa Oo space. nga, So ang ginagawa po natin sa Pilipinas, parang nagra-ride share po tayo. Parang yung sa mga ride sharing na applications na nakikisabay or nakiki-carpool, kumbaga, Oo. sa iba't ibang bansa. So Mm. dati po kay JAXA, naki-ride share po tayo, nakisabay po tayo ng mga launch nila. May isang beses po na dumiretso po sa International Space Station yung satellites po natin. Parang sumabay po tayo doon sa isang rocket ng SpaceX. Tapos po, nilabas galing sa ISS yung satellite po natin. So, Oo. ganun po yung parang Yung ISS, yung International Space Station. Yes, tama po. International Space. Okay. So doon na pinalabas. Tama ba?
Baka mali. Tama po, tama po. Okay. Tama Naku, po. ganun pala kahaba, ano? Ganun pala ano yung ka-tedious yung lo-launch at saka mahabang panahon din pala, no? Yung kailangan natin, Ma'am Jo? Yes po, kasi po marami pong resources na kailangan ipasok doon sa satellite development. Kaya Mm. po mahaba yung proseso para ma-ensure po natin na tama, accurate Aha. yung mga nabubuo po natin at Oo. na-manufacture. Oo. And para po maging successful po talaga yung launch ng satellite. Oo. Ma'am Jo, may tinatawag pala sila na space ecosystem. Ano ba itong Philippine Space Ecosystem? Kumusta po yung estado? So yung space ecosystem po, ito po yung mga tao, ahensya at mga industriya na bumubuo ng isang buong ecosystem ng space. Kasama po dito yung mga researchers, kasama na rin po yung mga government agencies at academe, and kasama na rin po yung industry o mga kumpanya at mga miyembro ng security sector. Bumubuo po ito ng space ecosystem. So sa Mm-mm. Pilipinas po, uh, binibuild pa po natin ito, binubuo pa po natin ito, pero hindi po tayo nagbe-build from scratch kasi meron na po tayong naigawa Mhm. simula po nung mga kapanahunan pa po ng DOST kung saan yung Mm-mm. mga space projects po natin ay sinagawa. Mhm. So kasama rin po dyan, well, yung industry po, wala pa po tayong malaking industry, pero kaya nga po dun po tayo nagbe-build minsan ng mga satellites sa Japan o sa UK. Pero meron po tayong mga space adjacent industries naman na tinatawag, kagaya ng Mhm. manufacturing, kunwari mga semiconductors. So ang ginagawa po ni PhilSA, hinihikayat po natin sila at iniengganyo natin sila na maging parte po nitong space ecosystem. Kasi po, mas mura po talaga Mm. pag dito po tayo nag-manufacture ng mga satellite Aha. parts sa Pilipinas. At Aha. eventually, kung kakayanin po natin, dito na rin po tayo maglo-launch ng mga sarili po nating mga space products. Yun ano. Pero sa tingin mo pwedeng mangyari yon, Ma'am Jo? Kasi mismo ang ating pangulo, 'di ba, ay sumusuporta nga dito sa PhilSA, no? Para talagang magkaroon ng development at maging successful talaga. So sa tingin mo, Ma'am Jo, kaya natin, magagawa natin? Posible po, lalo na po kapag nag-cooperate po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, kagaya po ng Department of Trade and Industry, yung NEDA, Department of Science and Technology, DND, pati rin po yung suporta po na nakukuha po natin sa administrasyon. Mhm, mhm. So, paano 'yon, Ma'am Jo? Yung mga nandyan ba sa PhilSA, usually mga scientists ba 'yan, mga engineers? Hmm. Actually po, iba't iba po, multidisciplinary po si PhilSA. So yes, marami po kaming scientists at engineers kasi po sila po yung gumagawa ng satellites, sila po yung nagpo-process ng data, and sila po yung gumagawa ng research kung paano gamitin yung data na to sa iba't ibang aplikasyon. Pero Mhm. meron din po kaming mga iba't ibang courses o mga fields kagaya po ng business development kung saan po ipinag-aaralan kung paano ma-commercialize nga po itong mga research ng ating mga engineers and scientists. Meron din po tayong space policy at space law. So meron po tayong mga abogadong pangkalawakan. Inaaral Oh. po kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa larangan po ng Hmm. space at collaborate po sa mga international agencies, pati rin po sa United Nations. So iba't iba po talaga yung mga roles po ng PhilSA. So parang ako po, isa po akong science communicator. So ang trabaho ko po ay ipaalam sa publiko kung ano po ang ginagawa ng PhilSA at kung ano po ang magagawa ng PhilSA para po sa ating mga Oh, kababayan. oo nga naman, 'no. Tsaka kasi nga, yung mga iba din na walang masyado pang, information ano, tungkol dito sa PhilSA, parang medyo naninibago sila 'pag sinabi, "Ano ba yung PhilSA? Parang nasa ba yan?" Ganyan. So maraming mga tanong, 'no. Pero kanina nabanggit mo, Ma'am Jo, yung, meron din palang mga dapat na sundin ano, na rules and regulations sa space. So basically, ano ba yung mga basic rules and regulations na alam natin na dapat nating sundin? Okay po. So meron po tayong tinatawag na mga United Nations Treaties on Outer Space. Marami po ito and si Philippines po ay pumirma po sa ilan po sa mga ito. And then yung pinaka-recent po na nag-accede si Philippines ay yung Registration Convention. Mhm. Ibig sabihin lang po nito, yung mga bansa na magla-launch ng kahit anong bagay to outer space, kailangan po nilang i-register sa United Nations Mhm. yung mga satellites or rockets na pinapalipad po natin. Mm. So responsibilidad po ng mga states
yung mga pag-register po nito para po meron po tayong repository ng lahat ng mga nilalaunch po natin ng mga outer space objects. So yan po yung isang example. And isa po yan sa mga activities na ginawa natin ng Philippine Space Week. Nagkaroon po tayo ng parang forum on this registration convention para po sa mga private companies na posible pong magpadala ng kanilang mga satellites to outer space. Okay. So talaga may mga private companies din pala na nagpapadala ng kanilang mga satellites sa space, ano? So may mga lawyers. So ibig sabihin may mga case na nangyayari din pala sa regulasyon natin sa labas ng ano, no? Sa labas ng mundo, yung sa space, no? May mga ganun din pala ng mga nangyayari, no? Ng mga kaso sa kalawakan. Okay. Sige. So, ngayon, Ma'am Jo, yung kanina nabanggit mo yung Mula, siya yung pinakamalaki, no? Tapos may microsatellite tayo, yung Maya, at saka yung, yun nga, yung Diwata. So, ngayong may Mula, kailangan pa ba natin itong mga microsatellites na ito? Yes po, kasi po yung mga microsatellites na to, kaya po siyang ibuo ng mga college students and eventually po kung magkaroon po tayo ng mas malaki pong program para dito, kakayanin na rin siyang buuin ng mga high school students. So parang kahit sa high school pa lang po o college, nagsisimula na po tayo mag-train ng mga satellite engineers para po sa mga mas malalaking mga proyekto. Kasi po yung Maya Cube satellites, technology demonstration po siya. Parang ipinapakita po natin na kaya po ng mga Filipino engineers and scientists mag-build at mag-design ng mga satellites. So yun, nabanggit mo, Ma'am Jo, no? So paano dapat ma-encourage natin, di ba, yung mga students natin, yung mga youth natin, ano, para dito sa mga ganitong pagtutuklas o pag-aaral. So paano natin in-encourage yung mga students natin o yung mga youth para dito? Okay po. So sa PhilSA po, meron po kaming Space Education and Scholarships Division. Yun po talaga yung primary purpose ng division na to, yung Space Education and Awareness. So yung iba sa mga activities po nila, for example po, may mga space science camps po silang ginagawa para sa mga high school students. Pupunta po sila sa mga iba't ibang high schools para science camp, mag-lecture and mga hands-on exercises on space. Tapos may mga SSTA kit turnover sila at mga trainings para sa mga teachers. Nagbibigay po sila ng mga materials kagaya ng mga telescope o yung mga nagme-measure po ng mga devices na pwedeng gamitin po for space appreciation. And then, meron po tayo dyan sa pang high school level po, no? And yung grade school level po, may mga activities po kami kagaya ng children's book. Meron po kaming si Tala at ang kanyang Lakbay Kalawakan. Children's book po ito on outer space treaties, yung na-mention po natin kanina. So, unang children's book ata ito, no, Ma'am Jo? Para yes, sa, ng PhilSA. Oo, ang ganda. Oo, si Tala, tama ba? Si Tala at ang kanyang Lakbay Kalawakan. Yes, that is correct po. And then, meron din po kaming, so may pang grade school, may pang high school, and then meron din po kaming mga scholarships naman po. Under po dyan sa Space Education and Scholarships Division. Oh, paano sila makaka-avail, Ma'am Jo? Pumunta lang po sila sa aming website sa philsa.gov.ph. Okay. Andun po yung mga requirements, may mga calls po kami every semester para po sa scholarships. So yung main scholarship po natin, ang pangalan niya ay Ad Astra Scholarships. Ad Astra. Talaga sa mga between. Okay. Okay, so pupunta lang sila doon sa inyong page, ano, sa PhilSA. Tapos nandun na yung mga requirements ng mga kabataan, no, na And yung application forms. Oo, yung mga application form. Okay, yung mga gustong maging scientist. Pero ngayon, Ma'am Jo, di ba may mga science schools tayo dito sa Pilipinas? So, nasusupport, ano sa tingin mo itong mga science schools na to? Okay ba ito, nasusuportahan ba para magkaroon sila nga ng appreciation sa mga ganitong, mga ganitong project o development?
Yes po. So, wala pa po kami sa punto kung saan ay nakaka-input na po kami sa curriculum ng mga science schools. Pero po, si PhilSA po ay nag-o-offer din po ng mga internships. So, we Mm-mm. have a partnership with the Philippine Science High School System at may tinatawag po kami na student internship program kung Mhm. saan yung mga students from different campuses po ng Philippine Science High Schools ay pwede po silang mag-immerse sa different divisions po ng Philippine Space Agency. So hindi lang po dun sa satellite development, pati na rin po dun sa Earth Sciences na segment or dun po sa interdisciplinary sciences na segment, pero din po nag-i-immerse dun sa space business development na segment. So para sa mga entrepreneurial minds po na nasa Philippine Science High School Mm. System. So Mm. kakasimula lang po niya, maliit pa lang po siya. Since kakasimula lang din po ng ahensya po namin and may mga space constraints din po kami, pero we are hoping na itong mga internships po ay mas lumawak pa at mas marami pa po ang kaya naming ma-absorb at ma-train po sa PhilSA. Mhm. Ano ba yung mga na-encounter natin na mga problema ngayon sa PhilSA, Ma'am Jo? Ah, sa ngayon po kasi, since bago pa lang po si PhilSA, so meron pa po tayong mga growing pains. Yung isa pong major na challenge po natin ay yung hindi pa po kami kilala kahit po dito sa Pilipinas. So kaya po kami nagpapaunak sa mga interviews po na to and kaya po kami nagsagawa ng Philippine Space Week celebrations para din po malaman ng publiko na meron po tayong Philippine Space Agency. Kasi minsan Mhm. po kahit ako po mismo pag sinabi kong nagtatrabaho ako sa PhilSA, ang una nilang sinasabi, may space agency na pala tayo. So Oo. yes po, may space agency na po ang Oo. Pilipinas. Oh, actually, yan din yung naging ano namin eh. Yan din yung naging dahilan namin. Kaya namin kayo in-interview. Kasi nga, may mga nakakausap nga talaga din kami na hindi nila namamalaya na meron nga pala tayong PhilSA. At pwede nating matawag nga na counterpart ito ng NASA, di ba? Ng Amerika. So, marami talaga yung nakakausap natin na hindi pa talaga nila alam, no? Na meron na tayong ganito. At may mga satellite, may mga ano na rin tayo, no, na kumbaga nakahilera, no, na isang malaking satellite din, no, na pwede na nating kumbaga ay ilo-launch, no, ngayong 2026. So talagang dapat abot natin lalo na doon sa mga kabataan kasi I'm sure marami rin mga kabataan, 'di ba, na merong ganitong interes na hindi nila alam na meron ng ganitong PhilSA. So, ngayon, Ma'am Jo, yun pa lang ang na-encounter niyong problema, yung hindi kayo masyadong nakikilala pa. Pero bukod doon, wala na. Syempre po, since nasa larangan po tayo ng government, yung kagaya nga po dun sa na-mention kanina, yung improved procurement na law. So isa po siya sa mga challenges din po namin kasi nga po ang government procurement processes medyo matagal, may restrictions din po siya. Understandable naman po yun kasi nga po pera ng taong bayan yung ginagamit sa pag-procure ng mga bagay-bagay. Pero po kaya po kami nag-i-input at nagbibigay ng mga insights po sa larangan naman po ng science and technology para po ay maging mas efficient po yung procurement and mas mapabilis po, especially po sa larangan po ng research and development. So isa din pong Okay. challenge yung procurement. Okay, nako, sana ma-resolve agad yung mga challenges, ano, tsaka yung mga problema na na-encounter natin sa PhilSA. Kasi talagang malaki ang may tutulong ng PhilSA sa maraming areas, no, dito sa ating bansa. So, Ma'am Jo, nako, maraming salamat sa pagpapaunlak mo, ha. Thank you very much sa oras. Maraming salamat po at para po sa mga listeners po namin, ninyo, ma'am, sa Radyo Pilipinas, sundan niyo lang po kami sa aming social media sites. At PhilSpace Agency po kami sa lahat ng social media platforms. At para po sa iba't ibang impormasyon patungkol sa PhilSA, puntahan niyo lang po ang aming website, philsa.gov.ph. Maraming Okay. salamat po, Ms. Ben, sa pag-imbita po sa amin sa programa nila. Maraming salamat din po, Ma'am Jo, sa uulitin. Ayan, si Miss Jo Brian Luis Briones, Information Officer for the Public Relations and Information Division ng Philippine Space Agency of PhilSA. Magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi na ating programa pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Sa paghahatid ng impormasyon
siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ng iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Sinalubong at binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang mga atletang Pilipinong lumahok at nagwagi sa Paris 2024 Olympics. Sa kabilaan niya ng kakulangan sa suporta, ay nagawa nilang ipakilala ang Pilipinas sa buong mundo. And yet, you have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. And that's what you have shown for us today. Kaya naman, nais ng Pangulo na magkaroon ng formal na struktura ang gobyerno na susuporta at tutulong sa ating mga atleta. Imbes na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Naiwan-iwanan na tayo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Congratulations sa ating mga podium finishers sa Paris 2024 Olympics. Bronze medalist for women's boxing, Nesty Pitesio at Ira Villegas. At double gold medalist for men's artistic gymnastics, Carlos Edril Yulo. Pagbati rin para sa lahat ng Pilipinong atletang lumahok at nagpakita ng galing, tapang at lakas. Salamat sa inyong dedikasyong hindi matatawaran at sa karangalang inyong binigay para sa ating bansang Pilipinas. Muli, congratulations at mabuhay kayo! Pagbati at pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito, nagsabado, 17 sa buwan ng Agosto, ngayong 2024. Inaantabayanan po natin yung ating ikalawang guest sa ating programa. At kaugnay pa rin po ito no ating binanggit kanina tungkol sa pagkakaroon ng problema sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Like for example, yung ating parent-child relationship. Alam ho ninyo, napaka-importante talaga ng relasyon sa pagitan ng mga anak at saka ng mga magulang sa pagkakaroon ng kung ano man yung magiging personalidad ng bata o kung ano yung magiging character ng bata. Tsaka talagang dapat medyo yung bonding, dapat close, yung ganitong relationship ng magulang at saka ng bata. Pero yun na nga, parang ngayon sa mga naririnig natin ay marami tayong mga nababalitaan, na parang napakadali na maputol yung kanilang family ties nitong mga kabataan. Ano kaya po yung nagiging dahilan nito at ano yung mga pwedeng maging solusyon natin dito? So, yan po yung ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi po na ating programa at hopefully makasama natin
yung ating resource person, isang clinical psychologist. Na ano na natin, na naging guest na natin ito dati, si Dr. Camille Garcia. Paano kaya natin i-fix, no? Paano kaya natin aayusin yung mga ganitong problema? Anyway, ayan, ready na si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. Doc, magandang umaga po. Hi, magandang umaga, Ben. Ayan, pangalawang ano na natin ito. Pangalawang ugnayan na natin ito, doktora. At naku, napatawag kami sa iyo kasi nga alam naman natin, no, yung mga nangyari dun sa laman ng balita ngayon, yung tungkol dun sa naging hindi magandang pangyayari sa pagitan ng ating isang Olympian at saka nung kanyang magulang. Pero hindi natin gustong isentro sa kanila, no, doktora, no. Gusto nating malaman lang. Oo, at makahanap tayo ng solusyon. Gusto nating malaman lang bakit meron na ngayong mga ganitong kabataan sa atin, ano? Ang nagkakaroon ng lakas ng loob para maputol yung kanilang relasyon sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga kamag-anak. Bakit kaya, Doc? Okay. Una-una siguro kung sasabihin natin napuputol siya to cut off, hindi naman siguro talaga totally yung sinasabi natin pinuputol. It's more or less na nagiging cultural din na na-evolve tayo na kung kagaya sa Amerika na pagdating ng age of 18, di ba, umaalis na, nagiging independent. Sa atin siguro, nasanay kasi tayo sa kultura natin na masyado tayong overprotective, umaabot tayo na kung minsan kahit na may asawa na, magkakasama pa rin sa bahay, yung mga ganon. So pag nagkaroon ng mga drastic na moves na lumalayo o aalis, gusto na maging magkaroon ng sense of independence, biglang ganon, parang iba yung tingin natin, lalo na kung sabihin natin na nagkakaroon ng alitan. And definitely, kung sasabihin natin na yung sa mga pamilyang Pilipino, malaking factor kasi yung sobrang closely knitted tayo. Sanay tayo na pinalaki tayo na magkakasama tayo, hindi tayo aabot sa punto na sobrang independence ko. So kung ako yung magulang, mabilis akong magkaroon ng hinanakit pag sa ganung pagkakataon. Hindi natin maalis na hindi tayo maghihinakit. So ibig sabihin, Doc, nababago yung kultura natin ngayon. Kasi nga, iniisip ko rin, Doc, di ba, yung mga panahon ng mga nanay natin, mga lolo natin, di ba wala namang mga ganitong masyadong nangyayari. Pero ngayon, marami na tayong nababalitaan na ganito. So, ibig sabihin, nababago yung kultura natin. Ito na yung humuhubog sa ating mga karakter ngayon. Oo, pero definitely, sana naman wag din magbago ang ugali kasi yun ang nagiging problema. Sumasabay sa pag yung sabihin na natin yung magiging independent ka sa pamilya mo, sumasabay yung pag-uugali, which is hindi maganda. Kasi kung sumasabay ang ugali mo dito, syempre parang mas malaking factor na parang wala kang pakialam of dapat hindi kasi tayong mga Pilipino, grabe yung moral ascendancy natin, alam natin masyado tayong hinuhubog na maganda yung ating attitude, yung ating behavior. So kung talagang sabihin natin biglang naging barumbado ka, naging ganito na pabalang ka na magsasalita, malaking sabihin natin sakit sa magulang yon dahil kasi parang alam mo na pinalaki mong hindi ganun yung anak mo Pero all of a sudden, because of yung ganitong klaseng sitwasyon, magli-lead na parang biglang naiba pati ugali ng iba. Samantalang ang usapan lang naman dito yung magkaroon ng sense of independence. Okay. So, Doc, sense of independence, pero dapat wag babaguhin yung ugali. So, bakit nagkakaroon po sa tingin mo, Doc, sa side ng anak at saka sa side ng parents? Kasi syempre dalawang tao ito. Saan nagsisimula ito? Okay, kung sasabihin mo financially, pag sinabi natin tungkol sa pera ang pag-uusapan, siyempre ang tendency nito,
kung ako yung nakatira sa bahay ng nanay ko at bata pa ako o hindi ako of legal age, syempre ang may karapatan na mag-ayos nun at mag-asikaso magulang ko. Pero if I'm at my age na competent na ako mag-handle ng finances ko, wala naman sigurong kaso yun. Kasi mayroon naman din mga pagkakataon, alam mo, kung napapansin mo, di ba, sa mga ibang sumasali sa mga contest, pag tinanong, bakit ko sumali sa contest na to? Mga bata pa lang to. Sasabihin nila, para po maiahon ko yung mga pamilya ko sa hirap. So, hindi ko maintindihan kung bakit pag nagkaroon na, biglang magagalit ka sa magulang mo dahil kasi, pinipilit mong iahon tapos yung pala kikwentahin mo rin yung ibinigay mo. So, yung ganun na factor. So Doc, Kaya nakakalungkot Oo. So Doc, bukod dun sa nabanggit mo kanina na kasi yung kultura natin medyo nag-evolve na, medyo nagkakaroon na ng mga pagbabago, no? Bukod dun sa paligid natin dun sa kultura, meron pa bang iba na pwedeng maging dahilan ng ganitong gusto magkaroon ng freedom ng isang anak? Probably masyado din tayo naapektuhan ng ating mga paggamit ng SOCMED. Dahil kasi kung minsan may mga informations doon na talagang sinasabi, you're supposed to do this, mga ganyan. Kaya nga, di ba, doon nahuhubog din yung iba na parang pag nagkaroon ng problema, ginagaya yung sinasabi, ganito ang gagawin mo pag nagkaroon ka ng depression. Or it's either pwede naman na sabihin na natin yung tinatawag nating copycat syndrome, wherein ay nakita niya na dahil nagkaroon siya ng sense of independence, humiwalay sa magulang, ganitong ginawa, umayos yung buhay kahit na nagkagulo-gulo yung pamilya niya. May mga ganung pagkakataon na ang daling ma-impluwensyahan. Sometimes kasi hindi natin mapipigilan, lalo na kung sabihin natin may mga bata na napaka-gullible or madali talaga masulsulan or kung baga ma-impluwensyahan. Kaya ang tendency, hindi nila nakikita o nababaliwala nila yung mga talagang supposed to be issues. Imbis na sabihin natin na pag nagkaroon ng problema, bibigyan ng solusyon, ang pinapangunang ang pangyayari, nagagalit. Okay. O tsaka, hindi kaya Doc, no, na both sides, yung magkabilang panig ay may ekspektasyon di ba? Sa magkabilang panig. Ano sa tingin mo doon, Doc? Hindi galing. Okay. Siguro kung sabihin natin sa magkabilang panig, bilang isang magulang, hindi natin maaalis na pala, hindi naman talaga sabihin mo na, ay, itong magulang na to, after sa ganito mo. Ang pinupunto lang nila, syempre tayo, automatic, nakikinig pa tayo sa magulang. Alam mo kung tutuusin, pag titignan natin yun, Ven, nakakalimutan natin na ang magulang natin, they are parents forever. Kaya nga kumisan, di ba, kahit na nag-asawa ka na, lalo na sa mga kababaihan, pag nanganak, yung habang nanganganak ka, hindi tinatawag yung asawa Kumisan tinatawag nanay. Di ba magugulat ka, nanay ko po. So nakikita mo gano'n na how Filipinos are so talagang makananay, or at the same time, yung karamihan na pag may problema, automatic dumudulog sila sa pamilya nila, talaga sa mga magulang nila. Kaya nakakalungkot kung sasabihin mo, binabaliwala mo yung magulang mo for that matter. Pero Doc, paano naman? Kasi may mga nababalitaan din tayo na yung mga magulang talagang ginagamit din yung anak, 'di ba? May mga ganun din At 'di ba may mga magulang din na gano'n na hindi rin maganda yung pagtrato sa anak, ginagamit ang anak. So, ano yung pwedeng gawin pagka ganito? Okay, kung sabihin mo nagamit yung anak, pagdating sa ganyan, yun yung nakakalungkot kasi talaga magre-rebelde yan. Pero sana merong isang member of the family, kung parents man ay ganun, may mga magsasabi pa rin na any member from lola or lolo or mga uncles or any relative na mamagitan at makita nila yung talagang both sides of this of the situation. Kasi may mga pagkakataon pag magulang ka, kung minsan nagiging one-sided ka Then sabihin mo, hindi ako yung tama. Hindi natin nakikita yung kung bakit nagkakaroon ng ganong klaseng opinion ng anak. So pagdating sa ganyan, kung minsan pag nagkaroon talaga ng miscommunication, palaki ng palaki yung gap until eventually hindi sila nagkakasundo. Ayun nga no? Pero Doc, parang psychologically speaking, totoo ba yun na kung ano yung kasabihan natin, kung ano yung puno, siyang bunga?
Okay, kung sasabihin natin, genetically speaking, oo. Pero it doesn't mean na sa ugali magkakaparehas. Okay. Dahil kasi, pag dyan lalabas yung nature versus nurture. Kasi kung paano mo pinalaki yung anak mo, siguro doon mo makikita kung how motivated yung anak mo na maging maayos ang kanyang behavior, yung personality niya, yung attitude niya, yung character niya, how he or she is being molded dun sa kanyang moral values. Ngayon, kung sabihin mo natural at wala kang itinurong ganyan, and then you expect, huwag ka na mag-expect na talagang magiging maganda yung kalalabas sa atin. Yun nga, oo. At saka siyempre bukod doon, Doc, di ba, yung nasa society, yung mga peers mo, mga kaibigan, nakaka-influence din ito, yung mga boyfriend, girlfriend, I'm sure ano din to, di ba? At yung mga peers, mga kaibigan mo, di ba? Malaking factor din. Kasi kung minsan, sabi ko nga sa'yo, ang mahirap din kung halimbawa, nasanay ka na hindi ka nagkakaroon ng tamang disposition at saka decision sa sarili. Ang nangyayari ay you gather information or options coming from friends. Sometimes kasi, siyempre yung friends, ang iniisip nila, yung ikabubuti lang ng sarili. Hindi nila iniisip yung ikabubuti ng lahat. So sana pagdating sa ganyan, meron ding elders na namamagitan. At sabihin na natin, kung maganda ba yung options ng mga kaibigan, bakit ba hindi? Pero always isipin niya, na talagang they should be guided by somebody na talagang magiging maayos, hindi yung mag-create ng another problem. Oo. At saka syempre yung mga ikinukwento sa mga kaibigan parang one-sided din naman yun, di ba? Hindi mo naman naririnig yung kabilang side. So, syempre, kahit na okay yung kaibigan, baka iba rin yung maging advice ng mga kaibigan niya, di ba? Kasi hindi naman naririnig yung kabilang ano. So, Totoo yan. Dahil kasi di ba may mga pagkakataon, lalo na sa SOCMED tayo, napakinggan natin yung side nito. Tapos pag napakinggan natin yung side nito, biglang bumabaligtad tayo sa opinion natin kasi nagugulat tayo. Ay, gano'n pala talaga yung nangyari. Mali pala yung nag-bash-bash pa ako ng mga statements, gano'n. Kaya alam, mali naman, parang gano'n. Yun nga, oo. Nakakadagdag pa talaga itong SOCMED, no? Doc? Totoo yan. Oo. Kaya nakakalungkot at nangyayari yan. Oo nga. So sa tingin mo, Doc, ano yung pwedeng maging, paano mapifix, no? O maayos natin itong mga ganitong problema? Hindi yung, bukod dun sa paano natin i-fix itong mga ganitong problema ngayon at kung paano natin ito maiiwasan pagdating ng panahon na sabi mo nga kanina, minsan yung mga iba pagka medyo nasa edad na gusto na ng freedom, pero minsan nga nagbabago yung ugali. So ano ba yung pwede nating gawin para maayos itong problema na ito? At saka para pagdating ng panahon, paano natin ipiprevent, no? Para pagdating ng panahon na nandun sa ganung edad, hindi naman magkaroon ng ganung sitwasyon. Okay, usually pagdating sa ganyan, kasi at the age of yung post-adolescent na sinasabi natin, 12, 13, 14, yung mga ganyan, syempre gusto niya na talagang nagsusubok yan na may sense of freedom. Ang maganda siguro bilang isang magulang, sa ganitong edad, sinasanay natin na magsiset tayo ng boundaries. Ibig sabihin, sige, pwede kang lumabas pero hanggang ganitong oras. Hindi, hanggang nag-aaral ka at nasa poder kita, ako ang nagbibigay ng allowance sa'yo, ako ang nagbibigay ng pera sa'yo, makinig ka sa akin. Ngayon, kung ikaw ay may kakayahan na para sabihin mo na gusto mo ng mapag-isa, meron ka ng eto naman yung pwede. Pero hindi ko ibig sabihin na pinababayaan kita. Nandun pa rin ako para itago kung sakasakaling may problema ka, nandito lang kami. Pero hindi ibig sabihin totally na talagang binibitawan ka namin bilang magulang dahil kasi responsibilidad namin yung maging maayos ka bilang anak namin. Ganun po. Yung mga lumalaki pa lang na mga bata, ano yung mga dapat nating ipangaral sa kanila? Ano yung mga dapat nating ipamulat sa mga batang ito, Doc? Okay, una-una sabihin natin bilang mga bata, hindi kasi kinakailangan, dapat nilang malaman na kung yung may kaibigan ka, hindi ibig sabihin parehas kayo ng pamilya. Kung ano yung mga certain na mga yung values natin,
Kasi kung minsan, we keep on comparing na sasabihin natin, bakit si ganito, pinapayagan siya ganito, bakit ako hindi pwede, bakit si ganyan, ganyan. So pag talagang umabot sa ganun, tayo tuloy, nag-overthink tayo na sabihin natin, masama yung magulang natin. Kahit hindi naman. Kasi nagkakaroon tayo ng ganung klaseng pag-iisip kasi we keep on comparing. Yun. Siguro dapat sabihin natin dito sa pagkakataon na to, may pamilya ako, kung ano man yung nangyayari sa pamilya ko, kung may maliban, siguro magkaroon tayo ng magandang komunikasyon, hindi tayo yung magkakaroon ng gap. Dahil kasi pag may isang problema, huwag tayo mag-iisip ng ganito. Ang iisipin natin habang tayo, kung nagagalit man tayo or kung natatakot man tayo, palagi tayong may iniisip na solusyon rather yung makakadagdag tayo sa problema. Kasi pamilya yan eh, sila rin naman talaga yung primary support group. Alam mo, sa mental health, malaking factor ang primary support group. Kung wala kang primary support group, ang hirap para sabihin natin na you will undergo the process of healing. Kasi kulang yung talagang suporta kami sa pamilya. Ayun, okay. Naku, maraming salamat, Doktora Camille, sa iyong oras na naman ulit. Na-istorbo ka na naman ulit namin ngayong Sabado. Maraming salamat, Dok. Thank you, Ben. Sa uulitin. Sa uulitin po talaga. Okay. Maraming salamat. Bye-bye. Si Dr. Camille Garcia, clinical psychologist. Ayan, ang atin pong naging panauhin sa second half ng ating program. Anyway, naku, wala na po tayong oras. Nakikita ko na si AJ doon sa kabilang kabilang lugar natin dito sa studio. Anyway, maraming salamat sa mga naging panauhin po natin ngayong umaga. Mula sa PhilSA, si Ma'am Jobrian Luis Briones, Information Officer for Public Relations and Information Division ng PhilSA. At syempre, si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. At maraming salamat din sa ating mga naging tagapakinig at naging tagapanood sa ating FB live streaming ngayong umaga. At syempre, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa sa technical side kay Rovan Malinin at kay Rolly Bumatayo sa production side. Nakasama naman natin si Miss Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Ako pong muli si Ven Blones. Magandang umaga. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan na ating kasama na si AJ Ignacio. Usap-Usapan. Usap-Usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.